Oy, magandang gabi, partner. Welcome sa huling bahagi ng month-long celebration ng 6th anniversary ng Mel and Joey. Mula sa Sydney, nagpunta tayo, partner, sa Melbourne, Australia, hanggang sa Auckland, sa New Zealand. Hindi namin tinantanan, mga kaibigan. At ngayon, samahan nyo kami. Dito na, sa huling destinasyon namin sa Wellington, dito pa rin sa New Zealand. alam nyo ba, ang tawag po dito sa Wellington ay the Windy City. Kaya ganito na lang, nangangatog kami sa ginaw. Ang Wellington po, ang capital city ng New Zealand. Ito rin ang tinuturing na political and cultural center ng bansang ito. Dahil dito po matatagpuan ang Parliament House, ang iba't ibang sangay ng gobyerno narito rin, at ang mga embahada ng iba't ibang bansa. Okay, at ang Wellington po, maidagdag ko lang, ang itinuturing na ikalabindalawa. Ito ang 12th na syudad sa buong mundo na may pinakamagandang uri ng pamumuhay. Ito ay ayon sa 2009 na Mercer Quality of Living Survey. At dahil nga ito ang napili naming huling destinasyon sa aming 6th anniversary special, asahan po ninyo na ihahatid namin sa inyo ang 6 of Wellington's best pagdating sa tourist attractions at syempre ang success stories ng ating mga kapusong Pinoy sa syudad na ito ng New Zealand. Correct ka dyan. Tourist attraction ba sa kampo, partner? Mga kaibigan, pansinin nyo naman ang attraction nato sa aming background. Ayan, 360 po yan. Degrees yan, kahit anong ikot mo magandang view, yung background namin. At yan ay buong view ng buong Wellington City. Ayan, napakaganda po, mga kaibigan. Ang ganda, hindi po ba? At dahil sa ubod nga ng ganda ng lugar na ito, ginamit din ho ito, kung nyo maalala, no ha? Ito yung location ng sikat na pelikulang Lord of the Rings. Naalala niyo yan? And speaking of Lord of the Rings, mga kaibigan, hindi pwedeng hindi naman namin pasyalan ni Mel ang mga locations na ginamit sa pelikulang ito. Dahil dito nga kinunan sa Wellington yun, naging controversial pa yan, mga kaibigan. Walang humpay na kontrobersya. Ang Wellington Greenbelt, yung Hot River, yung Weta, pupuntahan yung, lahat. yung Harcourt, at etc. Ang dami pa. O, tara na! Marami pa kayong dapat naabangan na kakaibang mga kwento dito sa Wellington, sa New Zealand. Dito lang sa 6 na taon na ninyong kasalo sa pagdating ng Linggo ng gabi. Okay. Walang iba kundi Ang Mel and Joey! Mag-usap tayo tungkol sa kwento ng buhay, sa takbo ng iyong mundong umiikot. Hanapin natin mga sagot sa iyong tanong, kami karamay sa likaya at lungkot. May tawanan, iyakan, intriga at chismisan, ngunit lagi mo lang tandaan. The Rings Trilogy, isa sa pinakamagastos at ambisyosong pelikula ng dekada. Gumastos ng mahigit $200 milyong, pero itinuturing na isa sa highest-grossing film series ng henerasyon. Ang pelikulang gumawa ng sariling tatak sa kasaysayan ng Hollywood. Ito ang pelikulang binuo at ginawa dito sa New Zealand. Kaya minarapat naming sumama sa Lord of the Rings movie tour upang makita namin ng personal ang mga ginamit na location sa pelikula. Sa katunayan, dito sa Wellington lamang ay mayroong 9 na locations na ginamit ang pelikula. Nandito kami ngayon ni Partner Mel sa mismong pinagkunan ng sikat na eksena, yung Race to the Ferry. Get out! Alam nyo ba na itong quarry side ng Mount Victoria ay niremodel ng production team ni Peter Jackson upang gawing Dun Harrow? Ayun na nga, Parks. Naalala mo? Oo. Naalala nyo, mga kaibigan, yung parang taguan na yun sa ilalim ng mga ugat ng puno. Isa sa pinakapopular na eksena sa Lord of the Rings, ang tatlong hobbits, silang 4, nagtago doon. Mama! Mami!
Ang Hot River naman ang ginamit ng pelikula upang gawin ang Great River Anduin. Dito naman kasi yung mga hobbits, si Aragorn, si Legolas, kung naaalala nyo. We then have Aragorn drifting down the river before he washes up on the shore, where his horse Brago finds him, picks him up and takes him off to Helm's Deep. One thing to note though is that when Aragorn is drifting down the river, he's drifting this way. This river flows that way. But when they filmed it was all quite calm, so you hardly noticed the discrepancy in the background. But the thing is that Viggo was never in the water here at all. He was only lying on the shore for this one. Now the Tower of Orthanc in the film is about 1,000 metres tall. All they had here was a blue screen, which the Digi guys replaced with that miniature that you see in the film. Now as Gandalf is arriving at the tower, on the right of the picture, you are going to see this tree with that branch hooked up. Even that poplar tree in the background will be just to the right of this tree. Dito naman sa Rivendell, ginawa ang eksena ni Frodo kung saan gumaling siya mula sa isang knife attack. Now in this picture, this tree is this tree right here. Most recognisable tree you're going to see in Rivendell. Now they had a bridge, you can see the courtyard in the background, then the gates were in an area over to the left. Those two trees are those two trees in the background. And so looking at this view, and this angle right here is exactly the same. A very famous picture that was used was this one of Legolas, which was in books, it was on websites. Okay, so it was not in the movie, it was only for publicity purposes. Bukod sa pag-iikot, maaari din ninyong subukan ang iba't ibang mga prop at costume na ginamit sa pelikula, katulad ng costume ni Legolas. Ang Weta ay matatagpuan sa Weka. At isa pa pala, alam nyo, bago sinimulan ng Lord of the Rings, 7.5 years bago inumpisahan yung shooting. Ganong katindi yan. Sa Weta Cave, makikita ang lahat ng mga props and action figures ng Lord of the Rings. Oh, ito po si Gandalf, yung anak ni Pidol, si Gandalf. Si Gandalf. Iba. Ito yung mga rings, The Hobbit. Ito yung sinushoot nila. Buti na lang hindi buhay ito. Ito yung mga tinatawag na lurts. Ito yung mini museum nila dito sa Weta Cave. Ito ang mini museum. Ewan ko kung maaalala nyo lahat ng characters. Ayan. At syempre, hindi maaaring mawala si Gollum. Hindi kumpletong tour natin ng LOTR kung wala ito. Malayo ang tingin. Ayan po si Gollum. Okay, mula rito sa Weta Cave, sa Weka Street, sa Wellington, uwi-una kami. Isang once-in-a-lifetime experience para sa amin ang makapamasyal sa mga lugar na ginamit ng Lord of the Rings. Ang pelikulang gumawa ng marka sa kasaysayan ng Hollywood films. Big Six Trivia number 1. Umaabot sa 65 kilograms ng keso kada tao ang pinoproduce sa New Zealand kada taon.